Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Aimee from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you, 72 hours. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. Uy! Panalo! There's a new beginning of love. Ibig sabihin, may isang love, work, something ganun ako nakakita. At mayroong isang tao na very attractive sa'yo. Ibig sabihin, ganyan. Tingnan natin. Maraming salamat sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto nyo ng personal reading, at energy nyo lang gusto makuha natin. All the details para sa personal reading is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Gemini, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring ito sa vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Napakarami yung energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Okay? Mag-move on na lang kayo kung hindi ito ang energy nyo, ha? Okay, so nakita ko sa'yo dito is, it's more on maturity. No, andito ka kasi sa you want peace, ganyan. Kumbaga, gusto ko na umalis dito, ayoko na dito, ganyan. Nahando ka na sa part na yun eh. Maybe you are retired from something, either sa trabaho mo, relationship, no? Handun na rin yung, kasi gusto mo ng katahimikan, sa nakita ko dito. Handun din yung, you want a privacy or, as in, gusto mo na ng, you want to secure yourself din sa nakikita ko dito. Gusto mo ng peace, komportableng buhay, tahimik na buhay, ganyan. Sa nakita ko ito. May mga small problem ako nakikita sa'yo. May mga anxiety, may mga minsan pagod na pagod ka, hindi ka mapakali. May mga excitement din ako nakikita sa iba sa inyo. At syempre, hindi mawawala yung pinag-uusapan ka ng ibang tao. No? May chismis, kumbaga. Ingat-ingat din. Siguro may mga problema kayo in relationship or family. Ganyan ang nakikita ko dito. May tao na very private. No, ako nakikita dito. Tingnan natin ang energy ni Gemini. 72 hours. 72 hour na energy ni Gemini. Please show me. November. Please show me. Show me. Show me. Okay. Bakit? Okay. You need to trust your intuition, ha? Ang energy mo is andito ka sa isang sitwasyon mo na, nagkakaroon ng emotion. Alam mo yun? Pero emotional. Kahit na nagkakaroon ka ng enlightenment, may enlightenment naman. Kumbaga, there's a burden. Maybe sa iba sa inyo, hindi pa nagtatapos yung burden na yun. Sa iba sa inyo, maaring nahandun kayo sa enlightenment na kailangan nyo na mag-move on. At kailangan nyo na i-let ko yun, no? So, nakita ko dito. There's a burden, problem, struggle in life. So, nakita ko. Merong daw ka na titiisin. Nandito ka sa pagtitiis kasi sa ngayon, no? Yan, nagiging patient ka kahit ikaw yung nasasaktan. No, handun yung parang basta alagaan mo yung sarili mo, no? Alagaan mo, mas mahalin mo ngayon yung sarili mo. You need to balance yourself. No, hindi mo kailangang ma-stress sa isang bagay na hindi mo nararamdaman yung halaga mo or isang bagay na hindi nagiging balance. No? And you need to be aware also to yourself. Kasi iba dito is magkakaroon ng insomnia, stress, pag-aalala, feeling
migraine, also migraine. May mga sitwasyon na maaring stress ka kasi mayroong isang sitwasyon sa buhay mo na from the past na hindi pa nagiging okay. Yan ang siya nakita ko dito. Kung mga may naalala ka, ganyan. Merong mga takot sa iba, no? Yung you are focusing on the past tense or sa mga nangyayari sa'yo ngayon. May mga deep unhappiness, ganyan. May mga sitwasyon na burden talaga or stress ako nakita. This is a time na rin na talaga kung ano mang burden ito, it's time to change yung mga decision, awakening, start a new beginning. Kailangan mo lang, kailangan mo mag-transform sa ngayon, no? Kailangan mo magkaroon ng self-evaluation. Sabi ko nga sa'yo, pahalagaan mo yung sarili mo. Diba? Sa ngayon kasi is more ano ka kasi eh. Iba sa inyo is may pagka-sensitive sa ngayon. Siya nakikita ko sa inyo. May pagka-sensitive kayong tao sa ngayon. Siguro nga more on emotional yung nakikita ko sa inyo. Nagiging emotional kayo masyado. Magtulog-tulog din kayo ha. Tingnan natin ang, ano ba to? Ay, napupo na si ate, ano? Kasi ang daming, yung mga anak ba, di ba naglaro kasi sila? Anong parating kay Gemini? Parating kay Gemini, crush mo. Halagaan niyo yung sarili niyo, ha? Hindi niyo kailangang, wag kayong magbulag-bulagan. More on self-care tayo. Kung yung parating sa'yo is a communication. Meron naman pag-uusap. No? May pag-uusap. Ako nakikita sa'yo. May pag-uusap sa isang tao na makasarili. Tao na sakim. Ganyan. Tao na walang desisyon. Oo nga, totoo nga. Ayan. Sa tao na, kasi makakaramdam ka ng alam mo yung lungkot, yung feeling mo hindi ka kompleto, feeling mo something missing, ganyan. Disappointment also. Sa mga pag-uusap na to is more on disappointment. May malalaman ka rin katotohanan sa nakikita ko dito, sa pag-uusap na ito. No? And then din yung sitwasyon na maybe you try a new path. Maaring ikaw or siya isiiwas sa mga ibang bagay kasi yung desisyon na yun hindi ko nakikita. Walang pagdi-decide, no? Kaya ang nakita ko sa'yo, ikaw ang mag-decide. Sabihin mo yung katotohanan. If you want to move on and try another path, mag-try ka. Diba? Hanapin mo yung kasisiya mo. Kumbaga, dito yung kailangan mo dito ng clear path, positive destination. Continue ka lang. Mag-continue ka lang sa iyong direction to find yung goals mo talaga. Meron ka daw isang bagay, ideas, ganyan, na gusto mo i-pursue. Maybe this a project, a new movement, or new destination, or opportunity man ito. This is time to pursue. Kasi there's a victory and success ako nakita ko dito. No? Kung mag-move ka daw, makikita mo daw yung happiness mo. Mag-start ka ngayon ng beginning of your new journey. Yung achievement na to is ma-achieve mo siya. It's time to create again yourself. It's time to make a decision. Concentrate. It's a breakthrough para sa'yo. Opportunities man ito or sa sarili mo. Kailangan dito ng mental clarity. No? Kasi isa lang to eh. If you create or kung ito is ikaw is madi-destroy ka. Diba? Isa lang to. This is a time to make a decision. Use your mind and intellect. If you want to crossroad, mag-crossroad ka. If you want to hanapin yung kasisayahan at fulfillment, yung missing sa nararamdaman mo, hanapin mo yun. Diba? Mag-move forward. It's time to decide. This is the time to decide. Kasi there's an offering naman eh. Kumbaga, may mga pumapasok naman na idea sa'yo. Kung titignan mo today, ito is your angel and the ace of play. Ibig sabihin, there's an enlightenment naman na nangyayari sa'yo ngayon. Kaya, yun na lang ang mangyari sa'yo. No? Mental clarity. Talaga. Create or destroy. Choose. Mag-choose ka dun. Diba? Tingnan natin kung ano ang ano dapat iwasan ni Gemini? Please show me.
Show me. Show me. Devil! Tachan! Oh, yan ang iwasan mo. Alam mo na, ha? Oh my God! Talaga? Oh, creator, sabi ko sa'yo, di ba? Isa lang pipiliin mo sa iba, sa isa, buhay mo. Create o auto-destroy you. Di ba? Auto-destroy destroy you. Sa devil. Bakit? Okay, thank you. Ay, balik. O kaya ang iwasan mo daw is yung yung matrap ka sa isang sitwasyon na alam mo may problema, yung alam mong nagkakaroon ng struggle, yung alam mong halimbawa in a relationship, alam mo na yung tao na yun is hindi niya kayang ibigay sa iyo yung love, 'di ba? Alisin mo yun. Umalis ka dun, 'di ba? O kaya itong tao na to is dalawa kayo sa buhay niya or vice versa tayo, dalawa kayo sa buhay niya. Hindi mo kailangan maging patient. Manindigan ka. Depensahan at protektahan mo yung sarili mo. Kailangan dito is don't invest yourself sa isang sitwasyon, relationship man yan, trabaho man yan, career man yan, kung ano man yan sa parte ng buhay mo. Don't invest yourself sa isang bagay na hindi mo mag-a-achieve yung reward mo. Yung hindi mo ma-achieve yung fulfillment na yun. Alam mo yun? Kahit na ibigay mo pa yung hard work doon sa isang sitwasyon na yun, pero ang resulta is wala rin, na magiging stuck ka lang dahil sa kasakiman ng tao na yun or dahil sa sitwasyon na yun is kasi the more na naka-attach ka dun sa isang bagay na negative or toxic yan, the more na naka-attach ka dun or the more na kukontrol ka ng isang bagay na yun, matatrap ka na dun. Diba? Hindi ka makakalabas. Imbis na mag-change ka to your best version. Sabi ko nga sa'yo, diba? The enlightenment, the ace of day. Hindi ka makakaalis. No? Kaya, this is the time to awake. This is the time to start a new beginning. This is the time to invest to yourself, not to others. Diba? Iwasan mo yun. Iwasan mo gawin kang option. Iwasan mong malito in a to option. Iwasan mo na hindi alagaan yung sarili mo. Focus to yourself. Para matapos din yung mga problema mo in life. Yan ang nakitok sa'yo. Kailangan mo manindigan. Kailangan dito ng strong will. Hindi mo kailangan magpaharas sa ibang tao kasi more challenge ang darating sa'yo. Andito rin yung nakikita ko dito na may mga taong inggit at tao na galit sa'yo. No? Kasi may tao dito na ginagawa kanyang option. O halimbawa, bibigyan ko pa ng idea ha. Halimbawa, your boss or relationship or kuya, ganyan. Kung sino man yan sa part ng buhay mo na mas sa'yo, ahead. Hindi nyo nag-iintay ka doon, nag-wait ka doon sa magiging resulta na yun, pero siya hindi niya maibibigay yung kasagutan na yun na hinihintay mo, na matagal. Hindi niya kayang ibigay yun. Ganun. Hindi mo kailangan maghintay. Diba? Manindigan ka. Paglaban mo yun sa'yo. O ayaw mo na dun, mag-iba ka ng ibang landas. Nasa sa'yo yun. It's up to you. Diba? Ang sinasabi ko lang dito, yung nakikita ko sa card, ha? Hindi mo kailangan maguluhan. Kailangan mo rin dito kasi is hindi mo kailangan magpatrap sa isang sitwasyon. Hindi mo kailangan magbulag-bulaga. Kung kailangan magsalita ka. Ikaw ang mamimili ng landas mo ngayon dito. Nasa sayo na yung desisyon dito eh. Nasa sayo na. Wala sa ibang tao. Ikaw ang magde-decide. Yung kung gusto mo pa rin ipaglaban yung bagay na to, trabaho man yan, relationship man yan, kung ano man yan. Diba? Or vice versa tayo.
paglaban mo. Kung hindi mo maiwan, hindi mag-change ka ng decisions in life. May travel ka ba? Kamusta sa love? Follow your heart in a good way. Okay? Ayusin mo yung sarili mo. It's time to move on. Kailangan mo mag-relax ngayon. Nag-stop yung ano ko. Di ba we have the 10 of Cups? Oh. Ibig sabihin, when it comes to a love, may isang bagay sa buhay mo na kailangan mo daw tapusin o kailangan mong ayusin. No, sa nakita ko dito, para ma-achieve mo yung happiness in your life. Yun ang nakikita ko dito. Kung ito is work-related or relation-related. No, sa nakita ko ito. Kasi with the 10 and the Queen. And then, there's an opportunity ako nakikita sa'yo. There's a door na mag-open para sa'yo. No, bagong simula ng kasiyahan or bagong simula ito ng satisfaction in your life. Sa nakikita ko dito. Kumbaga, follow your heart. Kung alam mo na ito is makakagaang ng puso mo or makakagaang ng isang situation, gawin mo para maayos ang lahat. Diba? Ang nakita ko dito. Kung hindi mo man siya i-end, kailangan dito ng pagsasaayos. Kasi kung in a relationship ito, kasi relationship naman to, kung magkakaroon ng pagsasaayos, we have the 10 of Cups. So, sabihin, magkakaroon pa rin ng happiness dito. Titingnan ko ha. Bakit ano? O diba, meron pa rin ano oh. Wedding together. Ah. Okay. Sabihin, magkakaroon ng may communication ako nakikita. May communication. Ako nakikita sa isang tao na mahalaga sa'yo. Kasi same energy ka nito eh. Maaring ito is matagal mo nang kilala. Tapos may tao dito na hindi niya kayang ibigay yung pagmamahal. Ano to? Gulo ah. Yun yung nakita ko. Tingnan natin. Gusto ko tong kuhanin tong isa. Ano pwede ko pang malaman dyan? Oh my God. Bakit? Okay. May nawawalan ng pag-asa dito, ano? Okay. When it comes to love, may tao dito na nawawalan na ng pag-asa. May tao dito na nalulungkot. May tao dito kasi they give effort. Binibigay niya yung suporta, binibigay niya yung lahat. No? Sa isang situation, pero nakikita ko sa kanya, parang nawawala na siya ng pag-asa. Parang ang gulo. Parang nagkakaroon din ng pag-aaway or conflict, no? Sa nakita ko dito. Naring pag-aaway to a family, pag-aaway sa pera, pag-aaway sa isang sitwasyon. Kasi yung isa dito is parang gusto lang niya ng tahimik. Pero yung isa gusto niya ng pagsasaayos. Pero hindi ko maintindihan, bakit hindi nagkakasundo? No, hindi kasi ito nagkakasundo ang nakikita ko dito eh. Walang pagkakasundo. As in, wala. Wala ako nakita. Ba dito sa kasamahan niyo hindi kayo nagkakasundo? Kasi ang tingin nila sa'yo, competition kanila. Iba dito, relationship. No? May nagkaaway din when it comes to our territorial. Dito. May nanghihinayang, may nalulungkot, may nagsisisi. Ako nakita ko. Dito. More on disappointment, ano? Pag nag-aaway, pag nagkakaroon ng gulo o away or competition, more on disappointment ang kinalalabasan eh. Siyempre, ate, gano'n naman talaga kalalabasan. Oo nga. Tama nga naman kayo. No?
Siguro ano na lang, when it comes to yourself, focus to your business, focus to your goal. It's the best, di ba? Kaysa mag-focus kayo sa isang bagay na kayo din is na, ay, Three of Swords. Ingat this November, magiging masyado ka emotional. Sana walang mag-break, sana walang mag-away, sana walang ma-depress. Hindi ko naman, basta may iba dito is pagkalito. Ganyan. A pain, heartache, disappointment. This is an unexpected, a blow of emotion. Sana hindi ito trauma sa'yo. Sana, basta biglang-biglang mangyayari ito. No? Na hindi mo aasahan. Tingnan natin ang iyong money. Baka biglaan mainis ka dun sa kasama mo, di ba? Mainis ka sa nasa harapan mo. Okay, when it comes to a money, is nakita ko naman dito na you are give effort and hard work when it comes to your money, ganyan. Binibigay mo yung commitment mo doon. No? Handun yung lakas ng loob mo, handun yung katapangan mo, handun yung patient mo. Siyempre, handun yung confidence na lahat ng pagsubok na pagdadaanan mo when it comes to a money, kaya mong lusutan. Kasi you are valuing naman at you giving effort dito sa sitwasyon na to. No? Sa nakita ko dito. Handun yung hardworking mo rin. And then when it comes to a money, yes, more on challenge ang nakikita ko sa iyo. No, when it comes to a money. Pero wag ka daw panghihinaan ng loob. Yung iba dito is you are starting sa isang bagay na iyong maaring ito is a new work or new business sa iba, no? Kasi may mga ano daw, may mga you taking a risk ang nakikita ko dito. Baka nga iba dito is business, new work, ganyan. New beginning of opportunity na doon mo ipopokus yung sarili mo, no? There's abundance and prosperity and security and also stability. Ano ito is your manifestation, ano? Yan. Iba dito is time na maging practical in life ang nakikita ko dito, no? Advice kay Gemini. Oh God, the Wheel of Fortune. Tingnan mo, oh. Alam mo na ang sagot, ha? Alam mo na yung sagot. Ano ba yun, ate? The Devil again. Ano ba yan? Ibig sabihin, may union. Masaya, ha? The Creator. Okay. Advice niya sa'yo. In a divine timing, kung sino yung tao na para sa'yo, in a divine timing, ibibigay sa'yo ng taas. Yung manifestation mo, ibibigay sa'yo ng taas. I know na ngayon is you're in a deep wounded unhappiness ang nakita ko sa'yo, pero in a divine timing, ibibigay niya sa'yo yung pangailangan mo. Sa nakita ko dito. And then, sinasabi rin dito, make a new direction, no? Kumbaga, sa iyong pagbabago na iyong direction, maaring din na makita mo, yung iba sa inyo, yung talagang soul connection mo. Sa nakita ko dito, make a new horizon in life. Andito rin yung sinasabi na there's a good karma na darating sa buhay mo. And then, you need to create and start a beginning in your life. So, sinasabi dito, focus ka lang, no? And syempre, mga plano na kailangan mo na maging careful dito. Kasi iba dito, nagkakaroon pa kayo ng doubt or maybe naghihintay kayo sa isang bagay if you take it action or not. Ganyan. There's a decision making ako na nakikita sa inyo na pinagdedesisyonan nyo sa ngayon. Pero there's a sadness ako nakikita sa inyo. Kumbaga, nasa sayo to. This is your personal power. Nagkakaroon ka kasi ngayon ng options in life, no? Kaya ka nakikita ko, nasasaktan ka. May nakita rin ako dito na tao na nag-ibang direction na rin, no? Sa iba sa inyo. Maaaring ikaw is inabandonahan niya or ikaw nag-abandon na sa iyo. Kasi itong taon na to is they want to start a new beginning sa buhay niya. Yun na nakita ko.
And then, pero kung this is also your soulmate, in a divine timing, magkikita at magkikita pa rin kayo bandang huli. Oo. Magkahiwalay man kayo, kung yung person mo ngayon o yung tao na nang iwan sa'yo o iniwan mo, in a divine timing, kung ito talaga yung soul connection mo, ibibigay at ibibigay talaga ito sa'yo. Yun ang sinasabi sa'yo. Pero may union ako nakikita dito. No? Meron bang namatay in the past? Parang may namatay in the past. Mag-ingat ka lang ha, mag-ingat ka lang sa mga tao na nasa paligid mo rin. No? Marami ka kasing challenge na darating sa buhay mo. Baguhin mo yung mga decisions in life mo. No? Sa nakita ko dito. It's time to discover more to yourself. No? Prepare. Kumbaga, this is a time to place your future. Nasa sa'yo yun eh, sa kamay mo. Yung future mo. Diba sabi ko nga palagi ko nga sinasabi sa inyo, you have a knowledge. Kumbaga, kayo ang magmamaneho ng buhay. Diba? Ikaw ang magpipili ng direksyon mo sa buhay mo. Arigatou namaste, God bless.